may bago pong pasanin ang ating mga kapuso ngayong buwan ng Marso. Dahil ang presyo ng kada tangke ng LPG tumaas ng 30 sentimos kada kilo. May ulat si Joan Ponsoy. Panibagong adjustment sa budget ng mga consumer ang epekto ng pagtaas sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Kasabay ng pagpasok ng Marso, pumalo ng 30 sentimos ang kada kilo ng LPG. Katumbas nito ang 3 piso at 30 sentimos sa kada 11 kilo ng tangke ng LPG. Nakadepende sa world market, yung pagtaas at pagbaba. Dobleng pagtitipid ngayon ang ginagawa ni Ginang Helen. Nagtatagal lang daw kasi ng isang buwan ang isang tangke ng LPG sa kanila. Para makameno sa iba pang gastusin, gumagamit na lang ito ng kahoy bilang panggatong. Nagpasadya pa ito ng karagdagang luto ang diuling para sa kanilang mag-anak. Kung nagraras ka, doon na lang sa LPG. Ganun. Pero kung talagang tagulan, sa LPG. Samantala, bukod sa pagtaas sa presyo ng LPG, asahan din umanong pagtaas sa presyo ng ilang produktong petrolyo. Joan Punsoy naghahatid ng Balitang Amyanan. Kaugnay ng balitang yan, alamin natin kung ano ang ginagawang pagtitipid ng ating mga kapuso sa paggamit ng LPG. May paandar si Jet Arceliana. Jet? CJ, busisiin nga natin yung dahilan kung bakit pinapasan ngayon ng mga consumers itong taas presyo sa LPG. Ayon na rin mismo, CJ, sa Department of Energy ay dahil ito sa pagtaas ng tinatawag na contract price sa LPG. Kung noong nakaraang buwan, pumapalo lang ito ng 306, ngayon umaabot sa 311 US dollars. Kapag kinonvert natin, katumbas ito ng 3,000 piso kada metriko tonelada. Kaya ito yung ibinaba sa kada tangke ngayon ng LPG na ating nabibili. Kaya naman, sa monitoring na rin ng Department of Energy, CJ, sa buong Luzon, ang isang tangke ng LPG gaya nito, 11 kilos, ay posibleng mabili 420 hanggang 620 pesos, depende yan sa klase. Pero kasabay ng Fire Prevention Month, nagpapaalala rin ng BFP na sana ay huwag tayong bumili ng mga fly-by-night LPG dahil posibleng manipis daw yung tangke, kinakalawang at pagmulan ito ng anumang disgrasya. 100 sunog kasi ang kanilang naitatala sa isang taon lamang dahil dito sa mga depektibong tangke. At nandito naman tayo ngayon, CJ, sa isang kantin sa Dagupan City. Makakasama natin ang nagmamanage, si Ginoong Amador Tagana, para bigyan ng tipid tips yung mga kapuso natin. Unahin ko na, sir, ano po ba yung mga maipapayo yung diskarte para makatipid dahil tumataas ngayon ang presyo ng LPG? Para sa akin, kami nagluluto dito sa kantin namin. Pagdating dito sa mga sa mga ulam na madaling lutuin, sa LPG ito iluto. Pero doon dito sa mga kagaya ito sa lutuan ng bulalo, dapat uling ang gamitin natin. Tapos pati sa bigas, 3 kilo at saka yung niluluto mo 3 kilo ay gumagastos lang ito ng bali 6 pesos ang maluluto ng 3 kilong bigas. Kaya para sa akin, unang-una sa akin kasi sa isang araw kung linulutong bigas, umaabot ito ng kalahating kaban. Kalahating kaban na bigas na linuluto ko sa hanggang tanghali. Kaya ang ginagawa ko, sa uling ko ito linuluto para kami makatipid. Bigyan po natin ng konkretong halimbawa yung mga kapuso natin. Nabanggit nyo kanina, ito sabaw, kumbaga sa kanin, dito lulutuin para tipid. Yung isang plastic po ba ng uling na pwedeng alternatibo ay magkano ito nabibili sa ngayon? Sa ngayon binibili ko ito ng isang buong plastic, 45 pesos. Nakakaubusan ko ito ng 2 sa maghapon, pero andun na yung bigas at saka yung sa bulalo, saka yung sabaw, hanggang tanghali yan na niluluto. Kasi kung sa LPG natin gagamitin, mabilis maubos ang LPG dahil tuloy-tuloy ang apoy. Biro mo hanggang tanghali, lulutuin mo hanggang tanghali yung sabaw para mainit. Kaya ang ginagawa namin, uling na lang ang kinuha namin ginagawa. Maraming salamat ulit, sir. Kaya naman ang alternatibo ng mga kapuso natin, CJ, ay pwedeng gumamit ng uling kaysa LPG. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, CJ. Pero ang galing ng kwenta, yung 3 kilong bigas, 6 na piso na konsumo sa LPG. Maraming salamat, Jet Arceliana.